si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like updated sa mag-upload ng video. At huwag po nating kalimutang suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasamaan sa buong Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayong araw mga Kalingap, alam ko po marami pong naghihintay, marami pong nag-aabang, naghahanap kay Kuya Jens mga Kalingap at mga Kalingap, ngayong araw na ito mga Kalingap ay aking sabihin po sa inyo ang totoong dahilan po ng biglang pagkawala ni Kuya Jens sa social media. Alam ko po mga Kalingap, marami pong naghahanap sa akin, marami pong nagtatanong sa aking mga kasamahan sa K-Boys, nasaan na raw po ako, bakit daw po hindi ako nagla-live, bakit wala akong upload. So ngayong araw mga Kalingap, tumutok po kayo dito sa video ito mga Kalingap dahil sasabihin ko po mga Kalingap ang totoong nangyari. Dapat pong malaman talaga din ninyo mga Kalingap dahil hindi po basta-basta mga Kalingap yung mga nangyari po at totoong dahilan ng bigla po nating pagtigil o bigla na lang po nawala mga Kalingap sa social media. So panoorin niyo po ito mga Kalingap. So nagsimula ito mga Kalingap yung after po ng pagpunta namin sa Baguio City. So napakasaya po na pagpunta sa Baguio. Sobrang dami nangyari, tawanan, banding, pamamasyal. Ayun nga mga Kalingap, after po ng mga pamamasyal at sobrang gandang mga nangyari po sa Baguio City, ay hindi po naiwasan mga Kalingap na napakarami pa rin po naming naririnig na mga negatibong komento, mga balita, issue, paninira, dahil nga po sa mga nangyari po nun sa Baguio City. Alam niyo po mga Kalingap, yung mga nangyari at mga chismis, mga balita, mga kumalat po na parang against mga Kalingap na sobrang talagang hindi na po natin pinansin, hindi na po natin binigyan ng malaking pansin ng issue o hindi natin pinatulan kasi nga mas lalo po mga Kalingap lalaki kung papatulan lang po natin mga Kalingap yung issue. So after po ng pagpunta sa Baguio mga Kalingap, napakarami po nating nalaman na hindi na po natin mga Kalingap masyadong pinatulan para hindi na po lumala. Kaya naman mga Kalingap, minabuti ko po muna mga Kalingap na magpaiwan po sa Manila. Nung pauwi po kami, nagpa-drop po ako dito sa Manila para po syempre mga Kalingap gawin itong mga bagay na ito mga Kalingap. Panoorin po ninyo. So ito talaga mga Kalingap ang totoong dahilan ng pagpunta ko po dito sa Manila. Si Kuya Jens po ay bilang isang electrical engineer ay umattend po ako ng 49th Annual National Convention na ginanap po sa SMX Convention Center sa Maymoa. Sa una pagkakataon ko mga Kalingap ng pagiging engineer ko ay first time po akong naka-attend sa National Convention kasi talagang magastos po din mga Kalingap ang pag-attend dito sa National Convention. Dati po umattend ako mga regional, pag malapit lang sa diet yung event o yung venue. Pero ngayon po mga Kalingap, sa unang pagkakataon po, sa ilang years ko po, sa almost 8 years ko po or 8 to 9 years ko po mga Kalingap na pagiging isang electrical engineer or licensed electrical engineer, ay ito po yung unang beses ko po umattend dito sa convention ng national mga Kalingap, ng IIEE. At sobrang nakakatuwa po mga Kalingap na parang nare-refresh po yung isip ko kahit na hindi ko po ganong napapractice yung pagiging engineer dahil sa mga situation po sa bahay, sa buhay, ay nakakatuwa po mga Kalingap na kahit paano ay nare-refresh po yung pagiging electrical engineer po natin sa pag-a-attend ng mga ganitong klaseng convention. Kaya ayan, ito po yung pangunahin mga Kalingap. Pero ito pa po yung ilan sa mga dahilan din po syempre ng ating pagpunta dito sa Maynila. At syempre mga Kalingap, hindi din mawawala ang pagbisita kay Lalabs, sa Lalabs po ni Kuya Jens. At isa na nga po sa ginawa po namin mga Kalingap ay umattend po kami or pumunta po kami sa service po ng CCF Central. Nakakatuwa po mga Kalingap dahil ito rin po yung unang beses ko na pumunta po sa CCF Central po at sobrang napakaganda, napaka-calming at talagang napakalaki po ng kanilang church na matatagpuan po sa Pasig. Mga Kalingap, sobrang ganda po and sobrang sana makabalik kami next time na bumalik po ako ng Manila.
At very timing na rin mga kalingap dahil bago ako umuwi ay pumunta po kami nila Labs or umatin po kami nila Labs sa Christmas party po sa kanyang pinagtatrabahuhang firm. At ayun po, sobrang saya po mga kalingap, sobrang dahil pong nangyari. At ayun po, nakita po natin mga kalingap, may mga parts po ng picture mga kalingap na kasama po sila Labs sa nag-intermission. Aba, kumanta mga kalingap sila Labs, tsaka sumayaw. Talaga nakaka-proud bilang isang boyfriend mga kalingap na sila Labs, pihira po yan kumanta at sumayaw, pero talagang wala pong nagawa sa Christmas party nila. Talagang kinakailangan niyang sumali sa intermission number. At ayun po, nakakatuwa rin mga kalingap dahil ang daming palaro, ang daming sobrang nakakatuwang bagay pong nangyari sa Christmas party po ng kanilang firm. Sayang nga mga kalingap, di kami nanalo sa bingo. Ang laki pa naman ng prizes, tsaka sa raffle. Sayang, ang pinakamalaking prize mga kalingap, 50k, may 30k, may 20k. Tapos sa raffle, ang lalaki ng cash prize, pero wala kaming napanalunan. Pero buti na lang mga kalingap, meron doon sa parang, yung may makukuhang sobre sa ilalim ng upuan. Aba, may nakuha sila Labs na sobre sa upuan niya. Kaso, yun nga lang, kalingap, ang laman, 500. Pero okay na, bakit? Pang-grab na rin yun, pamasahe na rin yun. At sobrang sayang experience mga kalingap nitong pagpunta ko sa Maynila. At yun nga mga kalingap ang nangyari kung bakit si Kuya Jens ay medyo naging busy mga kalingap. Kaya paumanhin sa mga kumakalat pong balita na walang katotohanan. Mula pong katotohanan na tayo daw po ay aalis na. Tayo daw po mga kalingap ay titigil na sa pagre-reaction. Tayo daw po ay titigil na sa kalingap. Wala po iyang katotohanan mga kalingap sa mga naririnig po nating fake news mga kalingap. Si Kuya Jens po ay babalik na ng Daet. Pauwi na po ako mga kalingap. And syempre, muling magbabalik mga kalingap ang isa sa inyong paboritong reactor, Kuya Jens, na sana po ay patuloy po ninyong suportahan mga kalingap. At abangan po ninyo mga kalingap dahil marami po tayong pag-uusapan sa pagbalik ko ng Daet mga kalingap. At ayun mga kalingap, so sa mga nababalita po, na si Kuya Jens daw po ay hindi makasama sa Kalagwas. Ay, kaso nga pala mga kalingap, parang hindi na talaga matutuloy yung Kalagwas. Parang maririsked na raw yung Kalagwas mga kalingap. Parang kasi dahil sa masamang panahon mga kalingap. So baka next year na po yung mangyari. Pero di natin alam, abang-abang lang po tayo sa mga update ni Kalingap Rab at ng K-Boys. Pero patuloy po ninyo kung makikita mga kalingap. At sana huwag kayong magsawa mga kalingap na subaybayan at supportahan po si Kuya Jens. So yun lang po. I miss you all mga kalingap. At kita-kits po tayo sa ating mga susunod na mga uploads at reaction video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.